Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po muli sa atin pong part 2 ng ating episode po ngayon sa lesson number 13 na may kinalaman po ang atin pong pag-aaral patungkol po sa kalusugan. I hope kayo po nasa mabuting kalagayan po ngayon since atin pong pinag-aaral po ay patungkol sa kalusugan. Dalangin ko po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kayo po din ay nasa mabuti pong kalagayan. Katulad po ng panalangin po ni Apostol Juan, ang bawat isa po nawa ay nasa mabuting kalusugan po mga minamahal ng mga kapatid. So tune in po, dyan lang po kayo, stay put lang po kayo at subaybayan niyo po ang ating pong panibagong episode sa ating pong programa, ating pag-aralan. Again, welcome, welcome, welcome. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na muling mag-aral ng inyong salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso't isipan nang sa gayon ang lahat po ng aming maibabahagi sa aming mga tagapakinig ay mula sa inyo at ito po ay kanilang matanggap ng maigi at matutunan nilang i-apply sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang aming mga suliranin. Alam niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Kayo na po ang bahala. Sinosurrender po namin ang lahat ng ito sa inyo. Fill us, Lord, with your Spirit and guide us sa aming mga desisyon na gagawin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Sa part 1 po ng ating pag-aaral ay natalakay po natin na importante po sa ating spiritual na buhay na tayo ay nasa mabuting kalusugan. Kasama po dito ang mga dapat nating kainin at inumin para tayo ay manatiling malusog ang pangangatawan. Napag-aralan din po natin na ang pagkain ipinagbabawal ng Diyos at ang kaparusahan kung ito ay kakainin ninuman. Ang mga utos na ito ng Diyos ay hindi natapos sa kanyang pagkamatay sa krus at hindi rin ito para lang sa mga Hudyo. Pakibalikan lang po ang aming nakaraang pag-aaral para sa buong detalye ng mga paksang ito. Sa ating pagpapatuloy, para sa ikasiyam na tanong, nagbabala ba ang Biblia sa paggamit ng iba pang mapanganib na sangkap tulad ng tabako? Pastor? Okay po, sa pagpapatuloy po ng atin pong episode, atin pong lesson po mga minamahal na mga kaibigan, kung anong part 1 ay atin po natalakay ang mga pagkain at mga inumin. Kung inyo po naalala, ang binabanggit po ng Apostol Pablo sa unang Korinto 10:31, ang binanggit niya po doon ay kung kayo man ay uminom, kung kayo man ay kumain, ano man ang iyong gawin, tandaan po natin na tayo po dapat ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Akin lang po pinaparaphrase. So, tapos na po yung pagkain. We all know the standard ng pagkain mga kapatid. Lalong higit po sa ideal food na binanggit po ng Panginoon na tayo po ay dapat ay sa mga fruits, nuts, at lahat po na namumunga. Okay po? Doon naman po sa mga gulay na pinahintulutan ng Panginoon, ay yun po ay ideal din. Sapagkat yun po ay galing po sa lupa na pinagpaguran po natin. However, nang pumasok po ang kasalanan, nagsimula na po ang pagkain ng hayop or ng laman. Pero meron pong criteria or standard na binigay ang Panginoong Diyos. Doon po sa mga hayop sa lupa ay meron po tayong criteria or standard na dapat po biak ang kuko at kumunguya. Sa tubig naman po or mga hayop na isda, dapat po ay may kaliskis at may palikpik. So ang alimango po, ang mga hipon, at anumang pong uri ng mga hayop, seafoods na hindi po pasok sa criteria yun ay hindi po dapat kainin. Sa mga ibon naman po, ang mga mandaragit na ibon at mga agila, buitre, ito po hindi po dapat po kainin. Now, ngayon po doon sa teksto po ng 31, just ng unang Korinto, may sinabi po ang Apostol Pablo, anuman ang inyong gawin.
So ibig sabihin, ito po'y labas na sa pagkain, ito po'y labas na sa inumin, na ano man po ang inyong gawin. So, ito pong tabako, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Listen to this. Ang tabako ay part ng anuman ng inyong gawin. In other words, ito ay substance na nakakaapekto sa ating katawan since ito po'y atin pong o ito po'y ginagamit ng iilan or ng karamihan na highly affected ang kanila pong katawan. And the Bible told us, anuman ang inyong gawin ay dapat nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi po, dito po sa aklat ng 1 Korinto 3:16 and 17, ang binabanggit po dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang anumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Mga minamahal na mga kaibigan, very profound and very clear ang banggit po ng Panginoong Diyos through Apostle Paul na tayo po, ito pong atin pong lamang lupa, ito pong atin pong katawan, ito po ay templo ng Diyos. Dito daw po nananahan ang banal na espiritu. In other words, kailangan ang atin pong katawan ay worthy sa worship sa atin pong Panginoong Diyos. Kung inyo po naalala, nung unang bahagi po ng episode po na ito, ang sinabi ko po sa inyo, ako ay mabibigyan ng illustration. Ngayon na po ito, mga kapatid, yung illustration po na yon. Halimbawa, kayo po ay meron pong isang bahay o tahanan. Okay, bahay mismo. Nais niyo po ba, mga kapatid, or kaaya-aya po bang tingnan na may bawat mga nakasabit po sa gilid ay may mga basura? Halimbawa, sa pintuan may basura, sa kusina may basura, sa CR may basura. Everywhere, sa loob po ng tahanan po ay may basura. Who among you wanted to live in that house? Wala naman po siguro po, mga kapatid. Alam niyo po, ako po may baby, ako po may anak. Siyempre, may pampers po siya. Talagang every time na siya po nawiwiwi o dumudumi, siyempre, iba yung iba yung amoy niya. Ako po sensitive po talaga sa pang-amoy, kaya akin po agad binabalo, tapos tinatapon sa basurahan. Now, same with the Holy Spirit. The Holy Spirit cannot afford to live in a body in which He consider us a temple na marami pong mga substance or marami pong mga things na hindi po kaaya-aya. Okay, katulad po ng mga nicotine or yung pong nicotine na nakukuha sa tabako or sa mga sigarilyo. Friends, hindi po ito kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Okay, sapagkat kayo po, sabi nga po ni Apostle Pablo, later on we will talk about that thing, na tayo po ay binili in a price na very precious because the Son of God died for us. However, sabi po ni Apostle Pablo, offer your bodies as a living sacrifice sa Romans chapter 12, verse 1. So mga minamahal na mga kaibigan, ano ba ang ating pong ginagawa sa ating pong katawan? Worthy po ba ito sa worship ng Panginoon? Alam niyo po ba, ang nicotine, ito po isang addictive substance na kanya pong inaalipin ang mga tao. Now, I'm not a doctor, I'm not a medical doctor, or neither I'm not in the field of medicine, mga kapatid, mga kaibigan. But my point here is this. Everybody knows the danger ng nicotine or substance na addictive na dinadala po ng sigarilyo. Alam niyo po, napakatuso ngayon ng sanlibutan, napakatuso po ng kaaway. Kasi sabi ng kaaway, okay, kasi po, kung pupunta po kayo sa mga pamilihan or sa 7-Eleven or saan man pong sari-sari store, nakikita ko po, bawat kaha ng sigarilyo ay meron na po nakalagay na picture ng mga sakit na naidudulot. Very ironic, mga kapatid. May bawat kaha ng sigarilyo, may mga sakit na picture po doon, mga tumor, etc. Pero may bumibili pa rin. So ang industriya po ngayon, mga minamahal ng mga kaibigan ng sigarilyo ay naggumawa ng panibagong strategy, yun pong vape. Now, listen to this. Napakarami na pong cases. In fact, sa Pilipinas, kung niyo po napapanood sa balita, nagkaroon na po ng unang case na namatay ng dahil po sa vape. Kasi nga po, mas
matindi po ang impact ng vape. Tandaan nyo na lang po mga kapatid, okay? Kung kayo po ay first-hand smoker, hindi pa kayo masyadong naapektuhan eh. Alam niyo po naapektuhan? Yun pong mga second-hand smoker, yung mga mahal niyo sa buhay. Kasi pag nilanghap po nila yung usok, hindi na po kasi nilalabas. Kasi kayo po nagbuga niyan, nailalabas niyo pa yung usok. Pero yung mga mahal niyo sa buhay na lumanghap po niyan, hindi na po nila may lalabas sa mga kapatid. So, according po sa Matthew chapter 4 verse 10, you shall worship the Lord your God and Him only. Wala po tayong ibang sasambahin kundi ang atin lang pong Panginoong Diyos, hindi ang mga addictive substances, mga minamahal kong mga kaibigan. So, ang tabako, okay, ay may kinalaman po sa ating health. Kaya naman po ito po part na atin pong topic po ngayon. Hindi lang po pagkain, inumin, maging ang mga bagay na ini-insert or atin pong pinapasok sa atin pong katawan, maging sa atin pong baga, yung usok. Ito po hindi po karapat-dapat sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? Ano pa? Sabi po dito, the use of harmful substances waste money. Talagang nakakasayang po ng pera. Okay? Para bagang sabi ng lola ko, the moment na ikaw ay magsisigarilyo, para mo na rin sinusunog ang pera mo. Talagang hindi po talaga siya kaaya-aya. Alam niyo po na ako po'y maliit, ako po'y mahilig bumili ng paputok pag bagong taon. But now I am a grown up man. I realize sayang yung pinambili ko ng paputok before kasi pumuputok lang, nawawala, nagiging abo lang din po. Sabi ko sayang, dapat pinambili ko na ng pagkain. Same din po pala yun sa sigarilyo. Ano bang magandang naidulot po ng mga kapatid? Sabi ng mga barkada ko po noon, kasi pag ikaw yung nagarilyo, it makes you a man. No. Mga minamahal na mga kapatid, it doesn't make you a man pag ikaw pinanigarilyo. It makes you what? Sick. Ikaw po yung magiging masakitin sapagkat ginagamit po yung mga harmful substances po na yon. Of course, yun po yung mga harmful na substances po na yon ay nakakapagpaikli ng atin pong mga buhay at talong higit po nakakapagpahina sa atin pong abilidad na mag-discern. Kaya nga po may mga tao na bakit clouded ang kanilang decisions because ang kanila pong katawan na which is supposedly templo ng Panginoon ay clouded na po or punong-puno na po ng mga basura sa loob. So, since ang katawan natin punong-puno na po ng basura sa loob, the Holy Spirit in which the one who dictates us to do good ay hindi na po niya kayang manirahan. So, who will dictate us or who will teach us the things natin pong gagawin na tama? Wala. Aside sa tabako, okay, na hindi po karapat-dapat since ito po yung mga harmful po sa atin. Meron pong nais po na ipaunawa po ang Panginoon po sa atin na tayo po ay based sa science. Alam niyo po, nakakalungkot. Maraming ayaw po ng teachings ng Bible. However, the Bible is the standard of health. Marami nagsasabi na maniniwala na lang ako, pastor, pag ang sinabihan ako ng aking doktor. Pwede bang paniwalaan mo muna ang Biblia bago ang doktor mo? Nakakalungkot, may nagsasabi na pag pinagbawal sa akin ng doktor, tsaka pa ako titigil. Eh sabi po ng doktor, ng sakay po, bawal po yan. Bawal po yan, nakakasama. Ang pagkain ng labis na baboy, ang pagkain ng baboy ay hindi po karapat-dapat. Ang pag-inom ng alak ay hindi karapat-dapat. Tapos tayo po ay, sige pa rin, sige pa rin. Tapos ang pinagbawalan na ng doktor, doon na makikinig. The question is, who is above in everything? The Bible or your doctor, mga kapatid? I believe the Bible. Okay, so let's listen to the promptings of the Holy Spirit through His Word, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, ano ang ilan sa mga simple ngunit mahahalagang batas ng kalusugan na matatagpuan sa Biblia? Pastor? Alam niyo mga kapatid, meron pong 11. Okay? Medyo mahaba-haba po itong part po na ito. 11 principle, simple principles na tayo po ay mamumuhay ng not extravagant but a happy life. In terms na tayo po ay magkakaroon ng in a way na tayo po ay healthy sa lahat po ng bagay, lalo higit po sa ating pong kalusugan. Okay? Number 1, eat your meals at regular intervals. Okay? Huwag daw po tayong kumain. Alam niyo po, ako nung nakaraang linggo po ay ako po ay galing po sa Laguna, nagkaroon po kami ng health seminar.
Ako po talaga tinamaan. Ako po guilty kasi nga po, not just the doctors who are recommending, but also the science or even the Bible in the spirit of prophecy, do not eat merienda or yun pong tinatawag sa spirit of prophecy na eating between meals. Okay? Kayo po ba ay nag-eating between meals, mga kapatid? Tayo po mga Pinoy talagang gustong-gusto natin yan, yung merienda. Mga kapatid, hindi po ito advisable kasi po yung between meals, imbes ng katawan mo or ang digestive system mo ay magpapahinga, hindi makapagpahinga kasi may in-insert ka ulit. So, buong araw siyang nagpapagod kasi imbes na siya po ay magpapahinga na, darating na po ang tanghalian or ang merienda, patuloy siya nagda-digest. So, napapagod po siya. Now, sabi po dito, eating animal fat or blood. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 17, feast at the proper time. Okay? Ito po yung pinagbabawal po na magkaroon tayo ng mga animal fats na or mga blood na talagang, in fact, the Bible told us, let me repeat once again po mga minamahal na mga kaibigan, hindi po ideal ng Panginoon para sa atin ng pagkain ng karne. It's because it's high in cholesterol. Again, I'm not a doctor, but the science have proven na ang mga animal fats are high in cholesterol. Question, ano po ang cholesterol po mga minamahal na mga kapatid? Simple lang. Ito po ay excess na fats or taba na hindi po nagbibigay kapakinabangan sa ating pong katawan. The problem is, ito po ay nagbibigay po ng bara sa mga kaugatan po natin. Okay? Ito po nagbibigay po ng bara po sa ating pong kaugatan. Kaya ang simple po na illustration po doon ay ganito. Kaya yung host, bakit po siya malakas yung kanyang pressure? It's because may mga bara. Bakit malakas ang kanyang daloy at hindi normal ang kanyang daloy? Kasi po may mga bara. Same with the system in our body called veins. Yun po mga veins po natin, yung mga kautan po natin. Bakit po madalas tayo pinagkakaroon po ng hypertension or high blood pressure? It's because ang ating po mga kaugatan ay so much ang pagbabara ng mga high fat na cholesterol. Sa science po, nung kami pinag-aral po ng science, meron pong binabanggit doon na HDL and LDL. Ang HDL po, yun po yung good cholesterol. High density lipoprotein. Yung LDL naman, low density lipoprotein. I mean, yun po yung mga masasamang cholesterol. Okay? So, let's beware for those cholesterol po, mga minamahal ng mga kapatid. Acts po 23 verse 2, binabanggit po sa Proverbs 23 verse 2, put a knife to your throat if you are a man given to appetite. Medyo ano siya, no? Medyo harsh ang tingnan, pakinggan. Pero simple lang po ang meaning noon. Do not overeat. Yun pong binabanggit po sa Biblia na gluttony, ito po ay prohibited sa Biblia. Again, yun pong sobrang pagkain, yun pong hindi na po kaaya-ayang tingnan yung mga talagang ako po yung nalulungkot na naa-amaze for the content sa Facebook or sa social media. I don't know bakit maraming tumatangkilik at nanonood sa tinatawag na quote-unquote mukbang. Okay? Kung kumain ay talagang wagas. When I say wagas, talagang walang control. But, ang daming mga viewers. Talagang content talaga siya. Okay? Nakakalungkot lang kasi marami na pong gumagawa noon na para bagang sa akin pong sariling pananaw, it is widely accepted in our society right now. But the Bible is so strongly warned us not to overeat or gluttony po ang tawag po na term sa Biblia. Okay? Ano pa? Yan. Aside sa mga pinapasok po natin sa ating pong katawan, okay po, the Bible is also warning us from the emotions na hindi po kaarapat dapat or kaaya-ayang iposes ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya. Example, yun pong tayo po yung nag-harbor ng envy or ng grudges. Ano po yung envy? Yung inggit. Ano po yung grudges? Yun pong galit. Yung para bagang ayaw mo nang patawarin ang isang tao. Ang Proverbs po, 14 verse 13, nagsasabi po,
ito po ay hindi po karapat-dapat because it rottens our bones. Tandaan po natin mga kapatid na ang mga emotions or yung mga galit, yung mga inggit, etc., yung mga tinatawag sa social media po ngayon na bad vibes, hindi po ito kaaya-aya sa pag-uugali ng isang Kristiyano. So, package po ang atin pong pag-aaral po sa lesson 13 po na ito. It is not just about the things natin pong kinakain, iniinom, or ini-inhale, but it also feeds our soul, our emotions, our mental health. Tinuturuan po tayo ng episodes po na ito na maging careful din po tayo in this area sa mental, sa emotions po natin. Because the Lord wants us, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng isang whole life. Okay? Yung wholesome life na ikaw at ako ay hindi lang po malusog physically but mentally tayo po ay malusog. Ano pa? Ang binabanggit po dito, let us have a cheerful and happy disposition. Ang sabi nga po mga kapatid sa aklat po ng Kawikaan 17 verse 22. Okay, akin pong babasahin po sa inyo ang verse 22. Ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Okay? Let me repeat. Sa English po, a merry heart doeth good like a medicine. Sabi po dito sa Tagalog, ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Nakakalungkot po. Kasi kahit healthy ang kinakain mo, gulay, prutas, healthy yung physical body mo, pero everyday ka naman bugnutin, everyday ka naman din malungkot, no effect pa rin po yun. Yung kahit gano'n ka-healthy, kahit ikaw ay nagja-jogging, ikaw ang pinapasok na masamang substances sa katawan mo, pero ang emotions mo naman ay weak. Yung mental health mo naman ay poor. Mga kapatid, hindi rin po yun magiging effective yung atin pong healthy lifestyle. Because lifestyle is not just about the things we are eating or drinking, but the things we are thinking. Okay po? So, maging aware po tayo sa mga bagay na yun. Kaya, the Bible told us, let us be cheerful. Maging ano po tayo, positive po ang atin po mga pag-iisip every day. And then, of course, ang trust, full trust sa Panginoong Diyos. Yun pong faith po ninyo. So, whoever you are, whatever belief na pinapaniniwalaan po ninyo, or whatever religion you are belong to, my prayer is, ikaw ay nasa isang mabuting relasyon sa Panginoon. Kasi nga po, oo nga, healthy ka sa pagkain, healthy ka mentally, healthy ka in all aspect of your life, pero sa spiritual, ay ikaw ay walang paniniwala sa Diyos, or worst, hindi naniniwala na mayroong Diyos, something is wrong. Wala pa rin pong direction ang buhay po natin. It's because the one who gives us direction and the one who gives us purpose is no other than Jesus Christ. So, atin pong gawing balanse, mga minamahal na mga kaibigan. Okay po? So, yun po ang encouragement po sa atin po ng Biblia. Salamat po, Pastor, sa ika-11 tanong. Anong pagpapaalala ang ibinigay sa mga hindi sumasang-ayon sa mga prinsipyo ng Diyos? Pastor? Ayan. Mga minamahal na mga kapatid, lahat po ng binabanggit po namin dito ay 100% from the Word of God. But again, when niyo po naalala sa po mga early episodes or early lessons po natin, you are the one who choose for yourself. Ikaw po ang pipili. Okay? Ikaw po ang pipili. So, you have the right, the authority to reject what we are saying here. Lalong higit po sa topic po ngayon about po sa kalusugan. Kung ipagpapatuloy po natin yung pagkain kasi masarap daw yung pork chop, masarap daw yung mga red wine, etc. Again, you have the authority to reject or to decline what we are saying and to continue what you are doing or what you are eating. But again, there is a great warning given by the Bible from the Word of God. Dito po mga minamahal na mga kapatid sa Galatians chapter 6 verse 7. Nais ko pong banggitin sa inyo sapagkat meron pong panyaya po si Apostol Paul para po sa atin. Verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Mga kapatid,
hindi daw po natin pwedeng tuyain. Ano yung tuyain? Hindi natin pwedeng lokohin yung atin pong mga sarili at kahit ang Diyos. Okay po, hindi po natin pwedeng lokohin ang Diyos. He is all-knowing God. The golden rule of life ay na-record po sa verse 7 ng chapter 6 ng Galatians. Kung ano ang tinanim, hindi nang anihin. Hindi po ito nanggaling po kay Jose Rizal or sa mga highly educated philosophers po ng salibutan. It is from the Word of God. Mga minamahal na mga kapatid, kung ano po atin pong tinanim, yun din po atin pong aanihin. If we plant something in our body na nakakasira, we will reap that one day. Marami na po kong kakilala, mga minamahal na mga kapatid, nakakalungkot kasi sila po ay nag-abuso sa kanila pong mga katawan when they were young, and now they are old. Sila po ay inaani po nila ang kanila pong mga ginawa nung sila po yung mga bata pa. Yung iba po ngayon ay talagang nagkakasakit na, bedridden na po kasi hindi na po nila kaya na tumayo sapagkat ang kanila pong mga katawan ay naabuso na po nung sila po yung mga bata pa, mga minamahal na mga kapatid. So please, do not be deceived. In other words, makinig po tayo sa promptings or sa mga payo po ng Biblia. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, ano ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kalusugan na kasangkot ng ating mga anak at mga apo? Pastor? Ayan mga kapatid, meron pong warning po. Kung tayo man ay abusado, tayong mga matatanda, tayo may mga edad na, kung na tayo man po ay abusado, please wag po natin gawin po sa ating po mga anak. Bakit? Ito po ang binabanggit po sa Deuteronomy 12 verse 25. Very specific po ang instruction po ni Moses, ng Panginoon through Moses. Verse 25, ito po ang binabanggit. Huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. Okay? Meron pong warning ng Panginoong Diyos. Huwag daw kainin yung mga bagay na kanya pong in-specific na binigay, natin pong diniscuss recently sa ating pong part 1 na ito. At sabi po ng Panginoon, sabi niya, magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung susundin ng mga taga-Israel, since ito po ay addressed to the Israelites, and ito po ay addressed din po sa atin. It's because tayo po ngayon ang tinatawag na spiritual Israelites sapagkat wala na po yung, yes, may mga Israeli po ngayon, pero yung pagiging chosen nila ay nawala na po sa kanila. Since tayo po yung mga Christians, we are chosen by Christ. He died for us. So, ito po ay karapat-dapat po sa atin na piliin din po natin ang landas na makakabuti po sa atin pong pamilya. And if atin po itong gagawin po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng abundant life. When the Bible says about abundant life, it is referring to healthy life. It is referring to what? To a life away from sickness. It is referring to a life out away from mental trouble. Okay? So, take heed. Pakinggan po natin po ang binabanggit po ng Biblia, mga kapatid, para po sa atin. Salamat po, Pastor. Anong iba pang katotohanan ang ipinahayag ng salita ng Diyos, Pastor? Ayan, mga kapatid, meron pong additional na warnings or facts or let me say it in this way, encouragement ang Bible po sa atin. Revelation 21 verse 27. Ito po ang binabanggit mga kapatid. Listen to this, okay? It's very important. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Mga kapatid, nakakalungkot. We all want to go to heaven. Sino ba bang ayaw pumunta ng langit? Pero meron pong warning po ang Panginoon sa atin. Yun pong mga nagpa-practice ng karumihan, including mga taong kumakain ng marurumi. Of course, kung kumakain ka ng marumi, magiging madumi din yung katawan mo. Kung kumakain ka ng mga pagkain prone sa sakit, magiging sakit din po yung katawan ninyo. So, ano pong sabi ng Panginoon? Yung mga umaabuso sa kanilang katawan na para bagang
hindi parabagang, na talagang hindi nagkakaroon ng puwang ang Holy Spirit na mag-dwell sa ating katawan, since tayo po'y masakit na mga kapatid, the Bible is telling us, unfortunately or nakakalungkot para sa mga taong iyon, hindi po makapasok po sa kaharian ng Diyos kasi hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Why? Because, mga minamahal na mga kapatid, they are so abusive sa kanila pong mga katawan, sa kanila pong mga desire. Nothing defiling or unclean will be permitted in God's kingdom. Yun pong mga defiling, yung when the Bible say defiling, yung talagang karumal-dumal, nagpa-practice ng kasuklam-suklam, adultery, etc., etc., idolatry, lahat ng uri ng kasalanan, even killing themselves, sapagkat sila po'y kumakain ng mga pagkain na hindi kaaya-aya o karumaldumal, umiinom ng mga bagay na karumaldumal, hindi po ito kaaya-aya po para po sa kanila. And, of course, absolutely, they cannot possess the heavenly reward na hinanda ng Panginoon para po sa kanila. Salamat po, Pastor. Sa ika-14 na tanong, ano ang dapat agad gawin ng bawat matapat na Kristiyano? Pastor? Ayan. Ano ba ang dapat gawin? So ito na po ang recommendation mga kapatid. Out of the things that we are discussing here about how to keep ourselves pure, how to keep our body pure, how to keep our body clean, ito po ang advice po ng Biblia. Ikalawang Korinto 7 verse 1. Ito po ang binabanggit po ng Panginoon. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Meron pong prayer po si Apostle Paul sa atin. Sikapin daw po natin, not by our strength, but by the strength of Christ. Sikapin po natin mamuhay na ganap na may kabanalan at paggalang po sa atin pong Panginoong Diyos. Ikaw at ako, tayo, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng pagsisikap or pagnanais na tayo po ay everyday, kaaya-aya po sa paningin ng Panginoong Diyos. Again, this is not about salvation. Okay? Hindi po tayo nagdi-discuss ng topic na ito para ikaw at ako'y maligtas. This is not salvation by works sa pagkain. No, it's not. It is about our lifestyle. It's about our health. Okay po, marami kasi nagsasabi na mga Adventist, maraming bawal. Yan naman, bawal naman ang baboy, bawal naman ito, bawal naman yan. Ito yung mga taong naligtas dahil sa napakaraming bawal. Hindi po ito about sa bawal-bawal mga kapatid. Ito po about sa ating kalusugan. It is not about salvation. Hindi po issue dito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay through the grace of Christ Jesus. Hindi po ito sa anuman pong mga gawa. Okay? But as far as the Bible is concerned about our health, it is encouraging us na tayo po ay magpakabanal sa mga bagay po natin pong ginagawa. Okay po, may continuation. In fact, ang Apostle John sa unang Juan, 1 John chapter 3 verse 3, ito pong binabanggit po. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Nais po ng Panginoong Diyos na ikaw at ako ay malinis sa kanya pong harapan, katulad ng kanyang paglinis sa atin pong mga kasalanan natin pong nagawa, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Ano ang maaaring gawin ng mga tao kung mahigpit ang pagkatali nila sa masamang gawa? Pastor? Mayroon pong binabanggit po si John, si Apostle John, the beloved, para po sa atin. John chapter 1 verse 12. Okay po, nais ko pong basahin po sa inyo. Ito pong binabanggit mga kapatid. Subalit, ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Wow! Napakaganda pong promise. Lahat daw po ng sumampalataya, ibig sabihin, naniwala. Lahat po ng sumunod. Tayo daw po ay pinagkalooban ng Panginoon ng karapatan na maging anak ng Diyos. So therefore, if you are obedient, opposite po ito mga kapatid, kanina sa mga nagre-reject or sa ayaw pong tumanggap ng truth na ito. The privilege given to us na tayo na sa truth na ito, we are considered what? Children of God. Bakit po? Not by our strength, not by our
rights, but by the strength of Christ. According nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gave me strength. Hindi po natin kayang panagumpayan yung mga temptations kasi po ang una or ang paraan na nadaya po ang sangkatauhan, bakit pumasok po ang kasalanan ay through food. So ibig sabihin po ang tao po ay madali pong madaya or matukso, malinlang. Lalong higit po pag ang gagamitin po ay pagkain. At kung ang tao po ay nadaya na sa pagkain, everything goes. So, sa paanong paraan mga kapatid? Through your strength? No. Sa pamamagitan po ng kalakasan, strength na nagmumula sa Panginoong Diyos, we can be able to resist temptations. Bakit? Kasi si Kristo na po ang namumuhay po sa atin. We allow Him to live in our lives, so definitely ang ating pong buhay ay pinangungunahan na po natin pong Panginoon. So you can take all of these habits to Christ and lay them at His feet. At pong ipag-pray sa Panginoon, Lord, alipin ako ng ganitong addiction. Lord, alipin ako ng pagkain. Lord, alipin ako ng mga inuming nakakalasing. Mga kapatid, if we surrender everything to God, He will give us the strength to resist temptation. So, siguro ang tanong are we humble enough to submit everything to Him? Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, ano ang mga kagiliw-giliw na pangako tungkol sa bagong kaharian ng Diyos? Pastor? Ayan. Kagiliw-giliw. Napakaganda pakinggan po, no? Ano po ang yung mga kagiliw-giliw? Medyo malamig na Tagalog po yan, ha? Ang ibig sabihin po nun yung mga exciting na pangako ng Panginoong Diyos. Now, we already discussed how in our previous lessons how wonderful and beautiful heaven is all about. But, ito pong binabanggit mga kapatid, sa Isaiah 33 verse 24, meron pong napakaganda na atin pong i-contemplate ang text po na ito. 33 verse 24. Ganito pang binabanggit. Wala nang may sakit na daraing doon. Patatawarin na lahat ng mga kasalanan. Pag tayo po nasa langit na po someday, hindi na po tayo dadaing, sakit ng ipin ko, sakit ng tiyan ko, sakit ng ganito, ganyan, wala na po. Wala na pong dadaing po doon. Because everything is gone. Wala na po talaga doon yung may mga karamdaman. It's because everybody inherit eternal life. Why? Kasi worthy po silang tumanggap. It's because since while they are here on earth, they practice the life na pure. They practice the life cleansed na kaaya-aya po sa Panginoong Diyos. Take note, everything that we have discussed will boil down to the first question po na ang tayo po ay yung templo ng Panginoong Diyos. If we keep this body pure, if we keep this body clean, therefore, tayo po ay karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan or langit na bayan. Kasi nga po, everybody there in heaven ay mga walang sakit. So, kailan po tayo mag-practice po ng, ng lifestyle ng Diyos, mga kapatid? Salamat po, Pastor. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, if you notice, bawat question po natin ay meron din pong follow-up question. It's because I want everybody or the Bible wants us to realize na pakinggan po natin yung calling, yung pong invitation ng Panginoong Diyos sa atin. So tayo po ay magkaroon po ng healthful living. Okay po? Ang last question po kasi nasabi po dito, since healthful living is part of the Bible religion, are you willing to follow all of God's health principle? Mga kapatid, nais po ng Panginoon na ikaw ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. He saved you. In fact, your price is so expensive that it takes the life of the Son of God. At ayaw po ng Panginoon na ikaw po ay magdusa sa kasalanan at lumangoy po sa mga napakaraming karamdaman. Nais po ng Panginoon na ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. And while waiting for that blessed hope sa kanya pong pagpaparito,
ikaw naman ay namumuhay sa isang buhay na malayo sa sakit. Yung tinatawag na healthful living, yan po ay simple lang po mga kapatid. Just follow the standard of Bible. Again, hindi po tayo susunod po sa standard ng Bible about healthful living para tayo po maligtas. Wala pong kinalaman po dito ang salvation. Tayo po iligtas na the moment we accept Christ, we are justified, and the moment we believe in His saving grace, we are safe. But as far as the health doctrine is concerned, nais ng Panginoon na habang ikaw ay nagiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan or ng kaligtasan, ikaw naman ay mamumuhay ng isang buhay na malayo sa sakit. And definitely, yun pong buhay na malayo sa sakit ay ikaw din po ay hindi kumakain ng mga pagkain, mga inumin, etc. na nagbibigay ng sakit sa iyong pong katawan. So mga kapatid, nais kitang ipanalangin. Nais kitang ipanalangin na ikaw ay magkaroon ng isang buhay na masagana, malayo sa anumang pong sakit. Hindi ko po alam kung sino po sa inyo, ilan po sa inyo, ano nakikinig po ngayon sa ating pong programa, ating pag-aralan, ang meron pong physical na karamdaman. Hindi ko po alam kung ilan po sa inyo ang meron pong mental na karamdaman. But one thing is for sure, Christ is our great physician. If we are humble enough to come to Him, He will heal us sa lahat po ng ating pong mga karamdaman. And if we are obedient enough to follow His principle, lahat po ng sakit na ito ay mawawala or alis po sa atin. Let me pray for you. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat sapagkat pinagkaloob niyo po ang message na ito sa bawat isa po sa amin na napakaganda po amang banal na it is about our health. It's about our not just our physical health but our mental health and of course Lord our spiritual health. Lord, you want us to possess this healthful living, this healthful body na sa pamamagitan po ng pagsunod po namin sa inyo pong prinsipyo. Lord, thank you kasi ang inyo pong mensahe, ang inyo pong Bible, ang inyo pong salita is pregnant of truth na hindi lang po nagtuturo sa amin about salvation, about heaven, about forgiveness, but ang inyo pong salita, nagtuturo din po sa amin na paano kami mamuhay na malusog, masigla, masaya, habang naghihintay po sa ikalawang pagpaparitin ng aming pong Panginoon. Lord, I am praying in this moment sa mga tagapakinig po namin and everyone who are subscribing our channel. Lord, please, I pray na sila po nasa mabuting kalagayan. I pray na sila po nasa mabuting kalusugan. Bless them, Lord. Sustain them with good health from above and help each one of us to follow these principles na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. I pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama ninyo sa aming programa. Salamat din po sa nakapag-subscribe na at kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Mga kaibigan at kakilala niyo po ay hindi namin maabot pero dahil na-share niyo ang ating channel at videos, kayo po ang nagiging link namin para maparating sa kanila ang gospel ni Christ. Hindi po ba maganda kung kayo ang magiging daan kung paano makikilala ng inyong mga kaibigan at kakilala ang Panginoon? Malapit na po ang muling pagbalik ni Jesus. Napakalaki po ng mundo, pero kung tayo po ay tulong-tulong, ay maaabot din ni Jesus ang mga taong gusto niyang madagdag sa listahan ng makakarating sa langit na bayan. Kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo rin pong mag-share ng mga experience niyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may mga prayer request. Paki-comment niyo po para maisama din po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!